Hindi ko matanong si Rojan kasi dinaanan ko din. Yun nga parang sabi ko, parang ang tapang masyado dyan. Kasi when you lose a parent, it feels like namamatay yung kalahati ng buhay mo rin eh. Hello Kathleen fans! So medyo nakakaiyak po ito mga kasambreros ha. Kasi si Sir Alden kagabi sa Stars on the pati kay Ma'am Catherine meron tayong touching na din dito message mga kasambreros na pinost po. So kagabi ay talagang bumuhos ang luha sa Stars on the Floor segment nila na SOTF Feel na Feel mga kasambreros. Yung sabi ni Sir Alden dito sa performance ni Sir Rojan Cruz at Dasri Choi ay parang tapang mo masyado John, sabing ganun kay Rojan Cruz mga kasus. Kasi when you lose a parent, it feels like parang grabe no. Ako nadala ko dito mga kasmeros kasi ako minanay ako, tatay yung unang namatay sa amin mga kasembreros. Pero ibang dating ng nanay talaga. And dito ko lang talaga nalaman din na si Rojan Cruz no at saka si Sir Raver Cruz at saka yung Cruz family ay namatay na pala yung nanay nila no 2019 pa. So yung suot kumapa yung damit ng nanay ni na Rojan Cruz kagabi ayun pa rin parang ginamit nila na props, isa sa mga props doon mga kasembreros no para doon sa kanilang performance ni Dasri Choi nga yun nga si Beth pala ni Rojan Cruz mga sombrero relative Ma'am Shine Cruz din sombrero. So kahit ako dito mga sombrero sa parang tapang masyado John no kasi when you lose a parent tapos mangyak-ngyak na siya mga sombreros, it feels like parang pinipigilan na niya no. Sabi niya it feels like parang namamatay din ang kalahati ng buhay mo no. Sabi niya dito, sabi ni Sir Rojan Cruz, banding daw pala nila dati ng mama niya nung buhay pa ito ay dancing no, yung pagsasayaw mga kasambreros. So, sabi nga niya dito ay after 6 years na isayaw niya ulit ang kanyang mama. So iba kahit yung mga judges no, kanina sila Ma'am Marian Rivera, sina Sir Coach J, si Mama Pokwang ay talagang napaiyak din kagabi mga kasambreros. So kahit yung mga audience no, napaiyak sila mga kasambreros kasi kapag nanay, family first talaga tayo. Kapag nanay ang pag-uusapan talagang iba yung iba yung tawag dito, iba yung dating mga kasembreros kasi yung love, yung care, yung concern ng isang nanay ay hindi talaga yan mapapantayan mga kasembreros. Although mag-aasawa tayo, pa yung nanay talaga natin yung una nating minamahal more than our wives mga kasembreros or yung ating partner sa buhay. So grabe, talagang feel talaga at bumuhos ang emosyon sa Stars on the Floor kagabi mga kasembreros no. And although pre-taped ito kasi si Sir Alden ay live kagabi sa BDO Fiesta sa Baliwag, Bulacan nga ay nakapag siya no, talagang grabe yung kagabi, grabe yung emotion. And dito ko rin nalaman si Ma'am Dasri Choi no, wag na nating i-hate si Ma'am Dasri Choi kung nalilink siya minsan kay Sir Alden. Ay no, grabe pala yung storya din niya no, yung lolo niya pala, yung nung namatay na lolo niya, yun yung reason na bakit andito siya naging artista sa Pilipinas kasi yung lolo niya yung nag-advise sa kanya na magpursu ng pagiging actress or yung kanyang pagiging showbiz personality dito sa Pilipinas. So yung lolo niya parang talagang tinupad niya yung pangarap ng lolo niya at saka yung advice ng lolo niya na dito maging artista sa Pilipinas mga grabe no. Si Ma'am Dasri Choi no, she's still single kasi ini-enjoy niya yung kanyang trabaho at saka napakagaling na dancer talaga ito si Ma'am Dasri Choi mga kasembreros. So siguro clingy lang talaga sila ni Sir Alden minsan sa set no, pero wag na nating i-hate si Ma'am Dasri Choi kasi alam naman natin na si Sir Alden Richards ay alam niya kung paano mag-handle ng mga gantong mga clingy no, sobrang close at saka touchy din ng mga girls mga kasembreros. So knowing Sir Alden, he's so expert sa dito sa pag-handle ng mga gantong relationships mga kasembreros. So talagang bumuhos yung luha kagabi mga kasembreros sa Stars on the Floor na segment mga kasembreros.
And yung iyak talaga ni Sir Alden, talagang grabe, no? Talagang ako rin talagang nadadala sa kanyang emotion na very genuine, no? Hindi siya scripted, mga kasembreros. So, buti na lang nung pagsabi niya na kalahati ng buhay mo ay nawawala, no? Sabi ni Sir Alden, namamatay din yung kalahating buhay mo. Pumasok agad si Sir Roger, no? Para makat yung baka mag-breakdown si Sir Alden, mga grabe yung kagabi. So kung kaya ang galing na dito ko nakita na ang galing ng producer at saka mga writers ng Stars on the Floor na hindi nakapagtatakang ang taas ng rating ng Stars on the Floor, mga customers, kasi ang ganda. Parang meron silang tema talaga. It's not just about dancing, no, it's about realities, about emotions, about history, no, kasi may mga Pinoy theme din sila ng nakaraan, mga kasembreros. So talagang nakakatuwa at saka nakakabilib lang. And then ito, so update ng bahay. Sige, ito muna yung nag-post yung isang Catherine admin dito sa kanyang Twitter yata ito, mga kasembreros, no. Sabi dito is sometimes silence is misunderstood, no, referring to Ma'am Catherine, mga kasembreros. Ang admin na ito ay may pangalang Phenomenal KCMB, no? Catherine Chandria Bernardo, mga kasembreros. So, sabi nito, sometimes silence is misunderstood but action speaks louder than words. To our one and only sunshine with the purest heart, thank you so much, Catherine. Or at Bernardo Cath, no, nakatag siya dito. Tapos, Bernardo's never kaming nagkamali na ipaglaban at mahalin kayo. Sobrang thank you. Nakaka-touch, no? Tapos, tinag din nila dito si Mami Min, mga kasembreros, sa kanilang post sa Twitter. So, touching. Dito mo nakita na may mga tao talaga na sincere yung magmahal, mga kasembreros. Lalo na kapag nakita nila yung purity rin ng kanilang genuineness ba ng kanilang pagmamahal sa fans. And then ito, so update tayo, mga kasembreros. Nag-post, no, si Sir Pat, nag-meet pala sila kahapon sa parang mag-meet pa sila, mga kasembreros, no, sa kahapon nga, Saturday, well spent with my super love. So sa update ng kanilang bahay, mga kasembreros, ni Sir Alden, so parang nilipat nila, no, yung schedule from Sunday to Saturday nung kanilang meeting sa bagong mansion nga na pinapatayo ni Sir Alden, mga kasembreros. So ito po ay kuha, no, ni Sir Pat, mga kasembreros, na kung saan parati silang clingy, mga kasembreros. So Saturday well spent with my super loves forever, Alden Richards. Big thanks to our SmartAge.ph family. Let's all watch Alden's upcoming movie Out of Order, his first directorial debut which will start streaming on Netflix on October 2. Super duper proud of you, Direct RJ. Lots of love, Pat. So nagpagitar ng suporta si Sir Pat, no, sa gaganapin at saka papalabas na Out of Order ni Sir Alden sa Netflix sa October 2, mga kasembreros. So talagang nakaka-touch na yung ganito na maraming sumusuporta sa yung ginagawa, mga kasembreros. And then ito, so last item natin, so second to the last item, yung nanalo, no, sa Top Dance Star Duo of the Week pala kagabi ay si Ma'am Glyza De Castro at saka si Sir JM Erevere, mga kasembreros. So pero ito ay parang parang throwback na nag-top sila. And then ito, sama ko na nito, mga kasembreros, no, pinost lang ng isang admin, si Sir Enrique Hill at saka si Ma'am Catherine. Pero if I'm not mistaken, parang edited, no? Pero kung hindi ay wala namang something sa kanila kasi parang si Sir Enrique Hill ay parang nalilink ngayon kaya Ma'am Frankie, no? Mga kasembreros. So yun po, kasi na-spotted sila sa parang sa beach, mga kasembreros, si Frankie. So yun po. Alright, sinama sa ating Kathleen items, sana po ipangyan pa natin ang Word of God. Today is September 21, 2025. Sunday na po. Blessed Sunday po sa bawat isa. So, nakatutok din ang marami, no, sa Grand Rally or protest, mga kasembreros, sa Luneta and sa Davao. Maraming areas sa buong Pilipinas, mga kasembreros, ang nagra-rally. So, and then, yung
yung India, yung ibang networks yata sa ibang bansa, nababalita na rin ngayon yung corruption no, dito sa Pilipinas. Kanina may napanood ako bago lang mga kasombreros. So yun po, sana po ipangin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasombreros ha. Ang title po natin, Taguan. Psalms 32 verse 7, You, God, are my hiding place. You shall preserve me from trouble. You shall surround me with songs of deliverance, Selah. So napakaganda nito mga kasombreros, no? Yung larong tagu-taguan, no? Hide and seek, ay hindi po ito yun mga kasombreros, kundi taguan. Kumaga pa, safe place, no? Fortified place mga kasombreros. Parang yung isang kuta or ang isang kampo ng mga sundalo or mga headquarters ng mga army mga kasombreros. So, ganun. So, imagine natin isang fortress, isang isang lugar na kung pa yung feeling natin safe tayo mga kasombreros kapag andito tayo. Kapag nasa corner tayo, nasa kuweba. Kasi naalala ko yung kinukwento ng lolo ko, yung lolo ko. Yung yung mga time ng World War II, kasi yung lolo ko is 92 years old na. So nagkukwento yan minsan, no? Nagtatago daw sila dati sa mga ilalim ng kawayan kasi grabe pa yung parang grabe pa yung kapal ng gubat sa Antique, no, sa Visayas region at that time. So nung panahon ng World War II, nung panahon ng Japanese occupation mga kasombreros sa ating Pilipinas, sa ating bansa, ay nagtatago sila, no, kasi grabe yung kasi pag gyera talagang buhay mo na lang yung mahalaga, no. Tatakbo ka, magtatago ka kasi baka pag nahuli ka ng mga Hapon ay tiyak na ikaw ay papatayin mga kasombreros. So imagine natin ganung situation ng ating buhay na we need to be in a hiding place, in a place sa lugar na pwede tayo magtago at pwede nating sabihin na safe tayo, pwede nating sabihin na peaceful tayo, pwede nating sabihin na walang manggagambala sa atin mga kasombreros. So sa ibang mga terms, no, merong mga towering walls, no, kagaya ng Great Wall of China, na ginawa nila para safe sila mga kasombreros mula sa mga conquerors at saka mga manlalakay sa kanilang teritoryo, no, towering walls, so Great Wall of China. So yun, parang nagsisilbi siyang shield mga kasombreros or panangga laban sa mga kaaway. Itong verse na ito, no, Psalms 32 verse 7, ay napakagandang encapsulation ng idea at ng katotohanan, no, na ang Diyos po natin ay ating proteksyon, ang ating isang kapasandalan at matatakbuhan sa oras ng pangailangan, sa oras ng trouble, sa oras ng challenge mga kasombreros, kagaya ng isang impenetrable fortress. Sabi ng impenetrable fortress, ibig sabihin po niyan ay hindi siya mapapasok, hindi siya magagambala, hindi siya hindi ka mapapasukan ng kaaway. So isa siyang matibay na muog mga kasombreros for those who place their trust in Him. It speaks of a refuge, a safe haven where we can find solace and security in times of trouble. So yun, yung keyword natin is secure tayo mga kasombreros, no? Meron tayong security, meron tayong kapanatagan, meron tayong peace at meron tayong malayo tayo sa danger mga kasombreros. God offers His unwavering protection to those who rely on Him, just as a hiding place offers shelter from the storm. So, di ba pag umuulan, may mga canopy, may mga waiting shed tayo na pwedeng kung nasa labas tayo ng bahay. And of course, na yung bahay natin ay pinaka main na tirahan natin at safe place natin mga kasombreros. If we put our faith in God, we are enveloped in His love and shielded from the dangers of the world. It's a comforting reminder that we are not alone in our struggles, that we have a divine protector watching over us. Grabe. So, divine protector mga kasombreros. So, ibig sabihin, He's infinite. Pag sabing divine, hindi yun makamundo, hindi yun sa mundong ito mga kasombreros, but He's infinite, eternal, unmatched, and matchless. So, in the midst of life's chaos and uncertainties, we can find peace knowing that God is our hiding place, our refuge in times of need. Just like a hiding place provides safety and comfort, God's protection assures us that we are always cared for
and looked after with unwavering love. So iba kasi yung yung pagiging taguan natin ng Diyos, mga kasambreros. May love, no, may kasamang love, may concern, may patience, yung pinaka dun is yung love talaga, no, yung great love ng Panginoon, mga kasambreros. So, Psalms 32:7 beautiful encapsulates the essence of finding solace and security in God amidst life's uncertainties. The verse portrays God as a comforting refuge, a safe haven where we can seek shelter from the storms that assail us. Just as a physical hiding place shields us from danger, God offers spiritual protection and deliverance to those who turn to Him in times of danger. So, yung yung ating spiritual aspect, as I've been saying, and as the Bible has been reminding us, mga kasambreros, na yun yung dapat na unang napapalakas. Kasi kapag ang inner self natin, yung ating soul, yung ating spiritual aspect, mga kasambreros, ay pinapakain natin ng kaluluwa ng Word of God, ng prayer, ng paggawa ng kanyang kalooban, ay napapalakas. So kung ang loob natin ay malakas, ay malakas din po yung ating external aspects. Okay, ganun po siya. Kung kaya sinasabi natin, lakas natin loob natin, loob. So, hindi sabi na lakasan mo ang panlabas mo. So, hindi ganun, mga kasambreros. So, ibig sabihin, the strength must come from within, at ang within na yon ay mapapalakas lamang ng salita ng Panginoon, ng encouragement from the people around us, especially yung ating mga spiritual leaders and so on, magulang for example. So yun po siya, mga kasambreros, no. Protection kasi, no, yung taguan na ito, mga kasambreros, ay hindi lamang siya physical protection, hindi lamang siya physical shield, mga kasambreros. Yes, tama na meron tayong mga may bahay tayo, may mga canopies tayo, may mga hiding place tayo na kung saan pwede tumakbo, tapos ma-feel natin yung peace ng surroundings, tahimik ang lugar, na wala tayong narinig na ingay from the city. Maliban pa doon is yung inner talaga, yung ating panloob, mga kasambreros. So kasi kapag ang tao napapalibutan siya ng kaluwat-ka ng problema, may problema sa anak, may problema sa kapatid, may problema sa asawa, may problema pa sa trabaho, sa eskwelahan for example. So kung ang lahat na ito ay parang bombarded ka na ng kaliwat-ka ng problema at saka challenges, mga kasambreros, ay talagang manlulupay-pay ka, no? So baka isipin mo, trabaho mo Monday pa lang pero parang pang Friday na yung pagod mo. May mga ganong tipo, mga kasambreros, no? But God is offering us, no, sa verse na ito, sa Psalms 32:7, nag-offer siya talaga ng inner strength and protection. Taguan ba? Taguan natin sa divine at saka inner na taguan, mga kasambreros, hiding place where we can find God and His strength na bibigay sa atin. Moreover, the imagery of being surrounded by songs of deliverance paints a vivid picture of God's transformative power in our lives. So, sabi sa verse, di ba, yung songs of deliverance. Ibig sabihin, yung kanta, mga kasambreros, nakaka-apekto talaga sa atin. Kunwari, yung kanta mo pang pusong bato or pang sawi. Di ba yung mga old songs na hindi ako isang laruan. So tapos maraming kanta, mga kasos, about sawi, no? About brokenheartedness, about salawahan, no? Yung mga ganun mga kanta, mga kasambreros. So pero ang Diyos natin na nag-offer siya ng songs of deliverance. Ito po ay malinaw na pahiwatig at saka katotohanan, mga kasambreros, na hindi niya lamang tayo ni-rescue sa ating adversity, pero nag-o-offer pa siya ng ng spirit of gratitude, pasasalamat, at saka victory, at saka success, mga kasambreros. Kumbaga pa, if the devil declares it a failure or disappointment sa buhay mo, God calls it a victory in a song of deliverance. Kumbaga pa, kung si Satanas, sabi niya, wala na, talo ka na, wala ka ng pag-asa, disappointed ka na, ma-discourage ka, ganito yung matakot ka. Pero ang Diyos natin, hindi, kabaliktaran nagsasabi ng Panginoon. That is why it's very important na makinig tayo sa Espiritu ng Panginoon over sa Espiritu ng kaaway. Kasi kapag sinabi ng Diyos na ilaban mo ang tama, no? Ilaban mo ang tama. So ang kaaway mo, ilaban mo mali. Sige, mag-cutting classes ka for example, or gawin mo to, mag-cheat ka, or ganito. Magsugal ka, sige, para mas mabilis ang pera. So ganun, para mas madali kang manalo, mas madali kang yumaman, and so on and so on. So, ganun ba? So, yung iba naman, mangungurap sa gobyerno.
ikakat nila yung mga budget ng ng mga projects para makakuha sila ng maraming pera. So mga ganong tipo, but we have to be careful in listening. Kung kaya yung pakikinig at saka pagbabasa ng salita ng Panginoon, it's really important kasi dito tayo nag-guide na ano ba yung tama? Kasi tao lamang tayo. That is why we need a perfect word from God and we need God who is perfect, mga kasambreros. Kasi kung perfect ka na, huwag ka na magbasa ng Biblia. Kung perfecto ka na, huwag ka na manalangin. Kung perfecto ka na, gawin mo na lahat ng sarili mo. Gawin mo lahat kasi kaya mo. So kasi perfecto ka na. Pero tayo hindi tayo perfecto, mga kasambreros, ha? Kung kaya we need a perfect word, a perfect God, mga kasambreros, na siya lamang ang perfecto. Nobody will ever be perfect, mga kasambreros, and nobody is perfect. So kung gaya ng sinasabi ng mundo, nobody is perfect. That is why we need a perfect God. Alright, sinalamat sa ating Word of God, ha? Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and a hiding place ng Diyos natin, mga kasambreros, sa ating taguan na divine. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, paalam po.